Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. So meron tayong gagawin ngayon, isang 3-door na cheese type freezer. Ang problema nito, lumalamig daw pero kalahati lang. So dito kami nag-service, yan ang gamit namin. Yan, so lumalamig lang bandang itaas, dito lang. Dito lang, mga, yan, kalahati lang yung lumalamig dito. Pero hindi siya maabot na ang ilalim. Pero yun ang gagawin natin ngayon. Yan, so kung napapansin nyo, malaki yan, tatlong 3-door yan, malaki yan. Tsaka meron pa doon sa loob yun. Yung iba. Iba naman dyan sa gilid. Ito yung ginawa natin. Gagawin natin ngayon. Yung nakaraan na-upload na natin. So ito na naman. So bandang itaas kasi yun. Mga sa second floor ginawa natin yung isa. So yan gagawin natin ngayon. Dahil ang problema nito ay nag-i-yelo hanggang dito lang. Possible na yan. Punong-puno kasi itong nakaraan. Tapos yung yelo niya hanggang dito lang. So ibig sabihin possible na nagkaroon ng langis yung mga tubo nito sa loob, kaya ang pag-build up ng ice ay kalahati lang, hanggang dito lang, hindi umabot dun sa ilalim sa sagad. So pwede din na ito ay kulang sa refrigerant dahil may butas. Yan, pwede din yung motor natin o yung pinaka-compressor nito ay loss compression o bumubumba siya pero mahina na. Titingnan natin mamaya doon. Yan, pinapabuksan ko na doon sa aking kapatid. Ito sa likuran, no? Yan. So, base naman sa ating visual checking, ayan o, parang may kalawang. Yan, kagaya ng issue ng isa. Merong kalawang, yan o. Baka merong leak ito. Titingnan natin mamaya, maglalagay tayo ng pressure dito sa pinaka-access line niya dito. Tapos dito naman sa filter, okay naman. Makalog pa naman yung filter niya. Pero, hindi. Papalitan pa rin natin yan mamaya. Tapos yon, ito yung kalawang, lalagyan natin ng sabon mamaya. Yan. Tapos yung ginamit sa kanyang preyon is R290. Yan o, R290. So iba naman is 134A, sa atin naman is R290. Yan, so okay lang yan. Hanap tayo ng R290 mamaya, titingnan natin. So tara, buksan muna natin ito. Yung R290 kasi na refrigerant is flammable siya. Masyado siyang flammable. Kaya kapag gumagawa kayo ng ganito, okay lang yung mga 134A, pero yung R290 yan ay flammable or nakakaano talaga, sumasabog. Kumaga sa sumasabog yung refrigerant nito. R290, R600, yan mga R22, R32 at saka 410, yan mga flammable sila. Lahat naman ng klase flammable, kaso lang yung 134A talaga hindi gaanong flammable kagaya ng ibang mga refrigerant. So ito papasingawin natin to kapag nakita nyo yung ganitong klase ng preyon o refrigerant, talagang pasisingawin muna natin yan. Hindi tayo magsusunog kundi magkakat tayo. Tara. So una natin gagawin, kakat muna natin itong access line. Yan, kinakat muna ng kapatid ko. Kasi bawal tayo muna magsunog dahil nga medyo flammable yung ating refrigerant na ginamit dito. So cutting lang muna tayo. Yan, may preyon pa siya. Ano? Bale, kumuha na ako ng mahabang access valve, so hindi na ako nagputol niya ng access valve. Bale, yung mahabang access valve na yung nilagay ko. Pero pakita ko sa inyo yung flammable talaga yung R290. Matapos kasi natin katingin yan ng mga 5 minuto, binalikan natin. So, tinesting ko muna o pinahagingan ko muna ng apoy kung malakas pa yung binubuga ng refrigerant galing doon sa system ng ating refrigerator. So, meron pang natira yan kasi hindi mauubos yan. Ang gagawin natin, yan, kapag tayong gagawa or tayong unang gagawa, papasingawin talaga natin yan kasi highly flammable talaga ang R290. Itong access valve naman, tatanggalin nyo naman yung pinakapito nyan, yan, bago kayo maghinang. So hinabaan natin para ang access valve para mahinang natin ang
diretso at hindi umapoy doon sa pinaghinangan natin. Yan, meron pa rin natira kukunti. Yan, ang pagtira niyan ay tatansyahin na lang natin na hindi umapoy kasi kukunti rin naman ang natira sa system, so hindi na yan masyadong aapoy. So diyan ako tumira sa ilalim. Bali dahan-dahan lang muna yung ano natin. So meron pang lumalabas yan na kunti doon sa pinakadulo ng ating access valve. So at least hindi siya umapoy. Tatansyahin nyo kapag kayo maghihinang na hindi malakas yung pressure ng refrigerant galing doon sa compressor. So tansyahin nung wala, mas maiging pahingahan nyo muna pagkatapos i-cutting, tapos lagyan ng access valve. Pwede rin kasi na putulin yung pinaka-extension ng filter dryer natin bago paandarin mismo yung unit. Pwede rin yung ganon, pero hindi ko kinating yung extension ng ating filter dryer. Pwede naman dito sa ganitong kasi lalagyan natin mamaya yan ng pressure, kaya hindi man ako nagputol ng ibang copper tube. Yan, so nahinang na natin, okay na yan, at least nahinang na natin yung access valve natin dun sa ating access line. So bala ito nga pala ay isang inverter dahil meron siyang electronic board yan. Yung control board niya, yan ang nagdadala ng speed ng ating compressor. Yan, so hindi siya nakadirect kundi dumadaan siya sa isang circuit board. So ang gagawin natin ngayon, bali doon nagdala kami ng isang DIY vacuum. Yan, bali compressor ng isang chiller yan yung ginamit ko. Yan, kung napapansin nyo, yung buga yung gagamitin natin kasi papasukan natin ng hangin yung buong system ng ating ginagawa, yung freezer. Lalagyan natin yan ng hangin sa loob gamit yung ating DIY na compressor or makina ng chiller. So ang gagawin natin, i-close natin dito sa low side, i-close natin yan, tapos bubuksan naman natin dito sa ating high pressure side, sa ating manifold gauge. Yan, naka-open na yung red at naka-close na yung sa blue. Yan, ilalagay natin yung kulay yellow na hose doon sa pressure kasi lalagyan natin siya ng hangin gamit yung ating DIY compressor. Ayan, kung napapansin nyo, dyan natin ilalagay yung yellow na hose or yung gitna ng ating manifold gauge. Dito naman sa high pressure hose natin sa kulay red, yan, mapapansin nyo kapag sinasaraduhan ko yung hose, pumapasok yung pressure, nagkakaroon tayo ng sukat doon sa ating manifold gauge. Ibig sabihin working na yung natin, yung gauge. Yan, papasukan natin ng pressure yung ating system, ng buong system ng ating cheese type freezer. Kung napapansin nyo, unti-unti nang umaangat yung ating gauge. Yan, unti-unti nang umaangat kasi pumapasok na yung pressure dyan sa loob ng system ng ating cheese type freezer. So kakarga tayo ng pressure at least 100 PSI. So kinakargahan natin yan kasi nga yung pag build up ng ice sa ating freezer, sabi natin customer ay doong bandang itaas lang. So possible yan na may butas, kaya ganon yung nangyayari. Kaya nilagyan ko muna siya ng pressure. Maglilik test muna tayo doon sa mga pinagdugtungan na mga tubo. Maglilik test tayo doon, titingnan natin kung may mga leak. Possible din kasi na ganon yung pag build up ng ice kapag may leak yung ating system ng refrigerator. Pwede din kasi yan na mangyari yung pag build up ng ice sa bandang itaas dahil yung kanyang refrigerant ay na-contaminate ng kanyang compressor mismo o yung kanyang pinaka-mechanical ng buong mechanical ng compressor. Pwedeng mag-contaminate yung preo natin kaya hindi siya nakaka-build up ng ice. Yan, nakaka-build up siya ng ice pero bandang itaas lang. Yan yung madalas na nakikita kong comment doon sa ating nakaraang video. So kinargahan na natin yan ng at least 100 plus. Yan, 115 PSI, pwede na yon. I-off na natin yung ating DIY compressor. Tapos i-close na natin itong high pressure side natin. I-close na natin yan para hindi na lumabas yung hangin na ikinarga natin sa loob ng system. Tapos tatanggalin ko na yung yellow hose para hindi gaanong sagabal sa inyong mga paningin. At possible lang bandang itaas lang yung lalamig ng ating freezer kung yung ating compressor ay sumusukan na ng langis. Pwede rin mangyari yon. At itatapon mismo ng compressor yung langis doon sa pinaka-evaporator, kaya pwede mag-cause yun, kaya hindi lumamig yung ating mga freezer o ating mga rep, kahit yung sa mga rep lang parehas din naman sila yan. Kung napapansin nyo, 115 PSI lang yung nilagay natin. So at least
30 minutes, binalikan natin, naganda na tayo ng sabon. So hindi naman bumaba yung gauge, pero nilagyan ko pa rin ng sabon yung buong system o yung nasa labas na mga piping, yung pinagdugtungan, nilagyan natin ng liquid joy na merong kunting tubig. Yan, so mas maganda gamitin yung liquid para makita natin yung mga leak. Yan, yung unang procedure kasi natin dyan ay lagyan muna ng pressure yung buong system at titingnan natin kung may butas o wala. Yan yung unang gagawin natin. So wala naman, hindi naman bumaba yung pressure dun sa ating gauge, ibig sabihin wala itong leak. Pagkatapos puputulin na lang natin yung nakausling copper tube dyan sa ating pressure side ng ating filter dryer. Yung dating kasing access niya ng company, yan yung pinutol natin. Yan ang dating access para sa ating pressure side natin. So puputulin na lang natin dyan para lumabas yung hangin na kinarga natin, para tuluyang mawala na rin yung freon o refrigerant na nakakarga doon sa buong system, para maitapon na ng hangin na nilagay natin para sumama doon. Yan, kung napapansin nyo, binubomba natin yan para makita nyo na lumalabas na yung kanyang hangin, yung nilagay natin. Yan, bago natin sunugin yung pinaka-filter ba, or bago natin tanggalin yung pinaka-filter, palalabasin natin yung hangin dyan sa mismong filter talaga, at papalitan din natin ng panibagong filter dryer yung ating ginagawa. So tapos na tayo sa unang procedure, yung paglagay ng pressure at paghanap ng leak, kung may leak yung ating system. So wala namang leak, so tapos na tayo sa unang procedure. Sa pangalawang procedure mga ka-DIY ay lalagyan natin ng lata yung high pressure side natin. Yan, sa papunta sa ating condenser. Yan, nilagyan natin ng lata para mas mabilis nating mabunot yung ating high pressure o doon papunta sa ating condenser. Yan, o yung buga ng compressor. Tatanggalin natin yan kasi medyo matigas yan, kaya nilagyan natin ng harang na lata para mabilis nating mabunot. Yan, so ang gagawin kasi natin pagkatapos nating matest doon sa mga leak, kung wala naman siyang leak, so dito naman tayo kung titingnan naman natin ito kung nagkakaroon ba ng bomba ng langis o pagsusuka ng langis dito sa ating compressor. Yun ang pangalawang gagawin natin. Titesting muna natin yung compressor o papaanda rin natin mismo yung unit. Titingnan natin kung sumusuka ba talaga ng langis yung ating compressor. Yun ang next na nagagawin natin. Kaya tinatanggal ko yan para titestingin natin kung loss compression pati yung ang kanyang makina o yung pinaka-compressor. Possible kasi na ang paglamig ng ating compressor o paglamig ng ating refrigerator ay bandang itaas kapag ang compressor natin ay loss compression na or bumubomba ng hangin pero hindi gaanong malakas. Ayan, sasaksak muna natin, titingnan natin kung sumusuka ng langis. Kung napapansin nyo, umandar na yung unit. Ayan, so sa nakikita ko hindi naman siya sumuka ng langis. Yan, gagamit tayo ng ating kamay para titingnan natin kung bumubuga ba siya ng langis. So hindi naman siya bumuga ng langis, ibig sabihin hindi ito contaminated ng kanyang oil, yung buong system nito. Hindi siya na-contaminate ng oil. At malakas pa naman yung bomba ng ating compressor. Ibig sabihin lamang okay na okay yung compressor natin, walang problema. So sa ganitong senaryo mga ka-DIY, ang nakikita kong problema nito, contamination o contaminated yung kanyang freon ng mechanical ng ating compressor. Yan, so papalitan na natin ang panibagong filter yan at papaigo pa natin ng flow mamaya. Yan, so ibabalik na lang natin yung ating tinanggal kanina. So ayan, binalik ko na, hindi ko na pinakita. Tapos ito mga ka-DIY ay tatanggalin na lang natin yung ating filter dryer, papalitan natin ng bago. Every time tayo magre-repair mga ka-DIY, papalitan talaga natin yan ng panibagong filter dryer. So mas mainam yun, ginagawa na natin yung pinaka-the best sa ginagawa natin. So ganyan talaga ako mga ka-DIY, kahit na minsan ugaliin talaga natin na magpalit ng filter dryer. Kaya wag tayong mahinayang sa piyesang ikakabit natin kung maganda din naman yung resulta ng ating pagre-repair. So nilagyan ko na siya ng access valve.
yung ating filter dryer na bago, then ikakabit na lang natin dito. Ayan, pwede din kasi na yung ating filter dryer ay nagkakaroon ng problema. Pwede din kasi yan na yung lamig ng ating pressure ay bandang itaas lang. Pwede din yan kasi yan ang sumasalo sa lahat ng mga moisture, lahat ng mga bara sa system. Yan ang sumasalo, yung filter. So mas mainam na bago lahat yung ilalagay natin, bago yung filter. Ayan. Tapos nilagyan ko na siya ng access valve dyan para matingnan ko mamaya kung okay pa yung buga ng ating compressor. Masukat natin yung pinaka high pressure nya sa pressure side. Kaya nilalagyan ng access valve yan para masukat natin yung pressure ng compressor kapag may load na siya mamaya, or kapag may load na siyang preyon, pwede natin ilagay yung red na hose dyan sa access valve na nilagay natin sa ating filter dryer. So yung paglagay nyan, yung pagdikit ng ating filter dryer, unahin talaga natin yung bakal. Gagamit tayo ng flux para maidikit natin doon sa pinakabakal, kasi bakal yung dudugtungan ng ating inihinang. Kasi yung ating filter dryer, yan po ay copper, at yung pagdugtungan natin ay isang bakal, kaya gumagamit tayo ng flux dyan. Para lang naman ito mga ka-DIY sa mga baguhan. Ayan, so okay na yung pagka-weld natin. Nahinang na natin ng mabuti. Sunod naman natin gagawin itong kanyang capillary tube. Kikiskisin natin ng liha para maganda yung pagkakakapit mamaya kapag hininang na natin. Sa pagputol naman ng ating capillary tube, hindi gaanong madiin yung ating pangputol. Lalagyan na natin ng groove, tapos hihilahin natin. Yan. So puputulin natin ito, hihilahin natin yan. Yan, pahila para hindi sumarado yung ating capillary tube. Yan, meron yang butas. Kailangan magkaroon ng magandang butas yung ating capillary tube. Tapos isaksak na natin yung ating unit. Yung ginagawa natin, isasaksak natin kasi magpapahigop tayo ng flow. So bago natin pahigopan ng flow yung ating capillary tube, lalagyan muna natin ng takip yung ating compressor, yung pinaka-access. Lalagyan natin yun ng takip, tapos isasaksak na natin yung pinaka-unit. So baka makalimutan, yung lata pala hindi ko pa natin nanggal. So ayan, kailangan ibalik muna natin yan. So naibalik ko na kanina, hindi ko na pinakita. So ngayon, natakpan na natin yung compressor, saka natin i-plug in mismo yung pinaka-unit natin. Yan, gumagana na. Yan, nagbibigay na siya ng buga, ibig sabihin nag-on na yung compressor natin. Yan, kaya ginagawa natin na chine-check muna natin kung gumagana na yung compressor, saka tayo magpapahigop ng flow. Yan ang purpose na kasi ng flow na yan, para malinisan yung capillary tube, para yung mga bara doon o moisture ay matanggal na rin sa pamamagitan ng ating flow. Kung napapansin nyo, pinapahigopan natin yan. Yan, so hindi yan maghihigop ng flow kapag hindi nyo sinarado yung ating compressor, kapag hindi nyo nilagyan ng takip. So lalagyan talaga ng takip bago kayo magpapahigop ng flow. So naubos na yung flow, bibilang tayo ng 15 seconds. Yan, saka natin bunutin yung saksakan at tatanggalin natin mismo yung takip na nilagay natin doon sa compressor natin. Yan. Pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay yung capillary tube doon sa ating filter dryer. So ganito yung sukat ng pagpasok. Yan, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang yung paglagay ko nyan. Ayan, kung napapansin nyo, maikli lang, makapasok lang, okay na. Tapos hinangin na lang natin. So mas maganda maghinang dyan mga ka-DIY. Dyan kayo unang magbuga sa filter. Pagka pumula na yung filter, sa kanyo lapatan ng silver rod para mabilis siyang mahinang. Yan lang yung magandang technique dyan pagka dito na kayo maghihinang sa kanyang filter dryer, kasi yan ay matigas. Yan, okay na? Okay na yan mga ka-DIY. So next na gagawin natin ay ilalagay na natin yung pinakapito dito sa ating filter dryer. Ayan. So pagkatapos lagyan ng pito yan, ilalagay na natin yung takip nyan.
susunod natin, tatakpan na natin yan. Ganon din sa compressor, ilalagay din natin yung pinaka-pin yan o pinaka-pito. Yan. So bago natin lagyan ng pito yan, sure ball na pagkakagawa, lalagyan ko uli yan mga ka-DIY ng pressure uli. Lalagyan ko muna siya ng pressure. Yan. So titesting ko muna kung meron pa talagang leak maliban doon, kasi naghinang tayo dyan sa filter. Yan yung connection natin, kagaya nung unang ginawa natin. So yan, lalagyan natin ng sabon uli yan, lalagyan natin ng pressure hanggang 100 PSI lang uli bago natin i-finishing mamaya. So lalagyan uli natin yan ng sabon, titingnan natin yung pinaghinangan natin. Ayan, gagawin natin yung pinakamabuting gawa o pinaka the best natin trabaho bago natin i-vacuum. Lalagyan uli natin ng sabon para makita natin kung may leak pa o wala na. Kasi naniniguro lang ako mga ka-DIY na minsan kasi kapag na natin natapos nating hinangin, minsan kasi kumpiyansa tayo na wala nang leak pero hindi talaga natin bibigay yung 100%, kaya mabilis na paraan dyan bago natin i-vacuum or magandang paraan, talagang nilalagyan ko muna uli siya ng pressure para wala nang pabalik-balik pa na trabaho. So nilagyan ko na uli siya ng pressure. Yan. Bago i-finishing, bago tayo mag-vacuum, pressure uli. Tapos lapat ng sabon. Yan, mas maganda yung liquid na maraming joy. Yan, liquid at tubig at saka joy maganda gamitin kapag naghahanap kayo ng leak. So yan, pinaliguan ko talaga. Kasi minsan kasi may mga sobrang liit na mga butas na sobrang liit lang talaga yung bubbles. So dito magagawa natin yung tamang procedure. Yan, pinapaliguan ko, pati yung condenser niya pinaliguan ko na ng sabon ng tubig na merong joy para lumabas yung leak. Kung meron man, kusang magbabubbles yan. So wala naman mga ka-DIY, okay naman. So tatanggalin na natin yung ating manifold gauge, pasisingawin na ulit natin yung nilagay natin hangin kasi wala na tayong problema, wala na tayong leak doon sa pinaghinangan natin, lahat na. So tatanggalin na natin yan, yung nilagay nating pressure sa loob ng system. Yan, so bali kausap ko nga pala dyan si Sir, yung pinaka may-ari, yung foreigner. Yan, so tatanggalin ko na itong red na hose. Yan, para hindi gaano sagabal sa inyong mga paningin. At i-close natin itong high pressure side. Yan, i-close natin at i-open natin itong low pressure side natin sa ating manifold gauge. So naka-open na yung blue at naka-close na yung madlang red. No leak. So next natin gagawin dyan is magba-vacuum na tayo. So we will use this one for moisturizing. Yeah. So this is balik ko sa po si Sir. Yan, yung foreigner. Okay. And we will put another original refrigerant. Okay. I trust you guys. This is my good freezer. So ilalagay na natin yung blow na hose doon sa ating low pressure side sa ating manifold gauge at lalagyan natin ng pito yung pinaka-access valve natin. Kasi yan yung final na. O final na natin na gagawin. Magkakarga na kasi tayo dyan ng refrigerant, kaya binabalik na natin yung pito at nilagay na natin yung blow na hose doon sa ating manifold gauge at doon sa ating pinaka-access valve ng compressor. Yan. I'm gonna have you check the freon on that freezer, okay? When you're done, let me know. Balik, kasama ko kasi dyan yung aking kapatid. Okay, sir. Yan. So nilalagay na namin yung hose dyan. Yeah. Yan yung pinakalas na gagawin, yung vacuum. Yan. Naka-open yung blue, naka-close yung red natin na manifold gauge. So ngayon ay nasa zero pa siya kasi hindi pa tayo nagpa-andar ng ating vacuum. Ngayon i-on na natin yung ating vacuum, yung ating DIY vacuum compressor. Pag on natin yan, kailangan bumaba yung ating gauge. Yun, unti-unti nang bumaba yung ating gauge, ibig sabihin nagba-vacuum na yan or hinihigop na mismo ng ating DIY compressor
yung hangin sa loob ng ating refrigerator. Yung buong system niyan, yung buong tubo niyan ay hinihigop na ng ating DIY compressor, kasi ang ipapalit dyan ay refrigerant o Freon. Pagkatapos mga ka-DIY ng 30 minutes na pagpapahigop natin or pagbabacuum natin, i-close na natin itong low pressure side natin para hindi pasukan ng hangin yung buong system at saka bunutin yung ating DIY compressor o yung ating DIY vacuum. Tapos yung next natin dyan is magsiset up tayo ng ating refrigerant o Freon. Yung Freon na ginamit dyan is R290. So double check natin yung kanyang specs dito sa kanyang sticker. Dyan yung kanyang buong specs ng buong chest type na ito. Ayan, dito yung ano niya, yung refrigerant na ginamit is R290. Sa pagkarga naman ng Freon is 120 grams. Sa amperahe naman is 1.6. Ayan yung specs na gagamitin natin mamaya kapag magkakarga tayo. Ayan yung Freon na gamit natin is R290. So nabibili yan sa online, sa Shopee or Lazada. Nabibili din yan. So bibira kasi ginagamit yan yung mga R290. Yan. So dito natin lalagyan ng top valve yung ating Freon. Papakita ko sa inyo step by step. Yan. Ito yung ating can ng R290. Lalagyan natin ng top valve. Yung itaas niyan para maka-access tayo o malagyan natin ng umapasingawan natin yung Freon na nanggagaling dyan sa can. Yan. Step by step itong ginagawa ko para alam nyo rin. Yan yung matulis, yung tumutusok doon sa itaas ng can. So bago nyo ilagay yan, itago nyo muna yung pin na nakausli dyan sa valve. Yan, tinago muna natin. Ang una nyong gagawin yan, ilalak nyo muna doon sa pinakaulo ng can. Yan, bago natin ipasok mamaya yung kanyang thread. Ayan, kailangan nakatago yung pin sa loob. Ilalagay na muna natin yung pinaka ano niya, lock. Yung pinaka headlock niya. Ayan. Para ilagay naman yung top valve niya sa itaas. Yan. Nakalock na yan. Next is papaikutin natin tong top valve niya para mag-lock doon sa itaas. Yung pinaka thread. Yan. Ilalak muna natin yan. Yan. Matapos nating ilak yan, maigpit na. Igpitan pa natin konti. Yun. Pagkatapos ikutin na lang natin yan hanggang tumusok doon sa itaas ng can. Yan. Yan, tumusok na yan. Pagka natusok na natin yan, buksan natin, titingnan natin kung sumingaw na. So yun, sumingaw na. Ibig sabihin okay na yan. Next is yung yellow na hose, yun ang ilalagay natin sa can natin, sa pinaka Freon natin. Mag-charge tayo ng 120 grams. Pwede tayong gumamit ng kilo, pwedeng manual lang. Ito yung mahirap kasi inverter siya. Kailangan kilo talaga ito. Pero sa akin kasi mga ka-DIY, kahit wala ng kiluhan, kaya ko namang tansyahin yan. Mamaya tuturo ko sa inyo, tansyahan lang yung pagkarga. At kukunin natin yung tamang karga nito na walang gamit ng weighing scale o kiluhan ng Freon. Ipaparging muna natin, palalabasin muna natin yung Freon dyan sa high pressure side. Tapos magkakarga tayo. Yan. Lalagyan natin ng initial charge muna yung ating pressure. Lalagyan natin ng initial charge na Freon. Bago natin isaksak yung pinaka unit, yung ating pressure, bago natin isaksak, kakargahan muna natin yan ng initial charge kahit mga 30. Pwede din tayong sumagad yan ng 60 PSI kaagad. Pero mamaya hanggang 20 lang tayo. Yung pag humirit na yung motor, hanggang 20 lang tayo dyan. Hanggang 20 PSI lang yung ano natin, pinaka maximum. Sa ano naman, 30 PSI naman yung karga natin. Standing pressure natin dyan ay 30 PSI. Pwede naman 60, pwede naman 30. Bago natin isaksak yung pinaka pressure natin, yung ginagawa natin. Kailangan meron kagad siyang standby na
30 or 60 PSI na preyon bago isaksak yung unit. Ngayon ay nandyan na sa harapan nyo yung clamp meter para malaman nyo rin kung anong amperahe yung binabato ng compressor na actual, na hindi tayo gagamit ng kiluhan. So yun, ito yung pinaka AC cord ng ating chest type freezer. Ngayon isaksak na natin. Kailangan kapag mag-on yung compressor is bababa na yung ating manifold gauge. Ibig sabihin pumasok na yung ating preyon yan. I-on natin yung compressor, antayin na natin na bumaba yung gauge. Ibig sabihin pag bumaba yan, gumana na yung ating compressor. Yun, bumaba na yung gauge natin. Ibig sabihin sinisip-sip na yung preyon na kinarga natin. Sinisip-sip na at ibinubuga na ng compressor sa loob ng system ng ating freezer. Yan. So sa amperahe naman is 1.1 ampere, kulang na kulang pa yan. Hindi tayo gagamit ng kilohan. So mano-mano lang yung pagkarga natin. Sasabihin ko lang sa inyo mamaya kung hanggang saan yung karga natin para mapanormal natin yung inverter na ganito. Kasi yung motor nito pag makaramdam ng lamig nagmi-minor siya kapag malamig na siya. Then humihirit naman kapag medyo kulang pa yung preyo niya o tumuturbo, humihirit yung kanyang makina o yung kanyang compressor. Yan, kung napapansin nyo, pumalo na tayo sa 20 PSI. Sa amperahe naman is 1.4, dapat 1.6 ampere yan. So hayaan na muna natin, umabot na tayo ng 19 PSI. So yun, umabot na tayo ng 19 PSI. Yan, 19 PSI na tayo. Sa amperahe naman is 1.4 amp. So karga pa tayo hanggang 20. Yan, hayaan na lang natin ng pumatak tayo ng 20 PSI. Tapos amperahe naman is pumapalo tayo ng 1.8. Hayaan na lang natin yan, steady lang na yan ganyan. Balikan natin hanggang 1 oras at kalahati. So pagkalipas ng 1 oras at kalahati, yung dating 20 PSI na kinarga natin ngayon ay 15 PSI na lang. So ibig sabihin malamig na yan mga ka-DIY pagkalipas lang ng 1 oras at kalahati. Yung weighing scale na nakikita yung digital, yan is pang demo ko lang doon sa aking kapatid kasi tinuturuan ko rin siya about sa digital weighing scale. Ayan, kung napapansin nyo is nag-yellow na yung itaas hanggang sa ilalim is umabot na hanggang sa pinakailalim. Ayan, kung napapansin nyo gumuhit na yung ilalim. So kakapal pa yung yellow nyan kapag meron na yung laman yung ating freezer. O yun, umuusok na sa sobrang lamig. Kakapal pa yung yellow nyan kapag meron na yung load o meron ng karga yung ating freezer. Yung dating 20 PSI is bumaba na siya ng 15 or 14 PSI. So bababa pa yan ng bababa kapag tumagal. So okay na yan mga ka-DIY, hanggang ganyan lang yung karga natin. Okay na yan. So tansyado ko na yan mga ka-DIY. So hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. JM Tutorial. Bye bye.